Kahapon, mga kababayan, si Rodante Marcoleta, nagdadrama na naman sa plenary hearing kahapon. Sabi sa plenary hearing kahapon, ito daw si Orly Gutesa ay isang biktima. Oo, nagulat ako. Napapost ako bigla eh. Ano daw? Si Orly Gutesa? Biktima? Biktima daw siya, guys. Oh, yun ang sinabi ni Rodante Marcoleta. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Sabi niya, Orly Gutesa, biktima ng notarization issue. Ito yung sabi ni Marcoleta, mga babayan. Mayroong isang tao na naging controversial dahil sa kanyang ginawang pagtestigo dito sa Blue Ribbon Committee. Ang pangalan niya po ay Orly Gutesa. Walang pakinabang at mapanganib para kay dating Marine Technical Sergeant Orly Gutesa ang pagtestigo sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue. At least tama siya doon, guys. Walang pakinabang at mapanganib kay Orly Gutesa yung pagtestigo niya talaga sa Senate. Totoo yan, totoo yan. Ribbon Committee. Ito ang binigyan diin ni Senador Rodante Marcoleta sa gitna ng anyay paninira kay Gutesa matapos itong tumistigo laban sa ilang personalidad. Bunsod nito, kinuwestiyon ni Senador Marcoleta ang paninira kay Gutesa, partikular na ang umano'y peking notaryo sa mga dokumento nito, pangunahin na ang kanyang inihayag sa Senado. Kabilang dito ang koneksyon sa flood control scam ni resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico at late 1st District Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Yung mga tao na ang paniwala nila ay hindi dapat pakinggan yung statement sapagkat obviously pinoprotection na nila yung mga pangalan na nabanggit doon, ay gumawa sila ng paraan para discredit yung mama, meaning Orly Gutesa. Nagsimula po sila na hanapan ng butas yung nagnotaryo doon sa dokumento. Paliwanag ng mambabatas, moot and academic o wala ng praktikal na epekto ang notaryadong pahayag ni Gutesa. Ito ay dahil sumumpa na rin naman anya ang dating security aide nang humarap siya sa pagdinig ng Blue Ribbon. Okay, mga kababayan, moot and academic yun when it comes to the Senate hearing. Ulitin natin ha, para malinaw. Moot and academic yun pagdating sa Senate hearing. Bakit? Kasi nga sa Senate hearing, nasabi niya yung kanyang kwento, nakapag-testimonya siya, orally yung kanyang oral testimony sa Senate hearing is already considered valid and entered into the records. But then again, mga kababayan, ito personal ko lang naman opinion, dahil yun ay galing sa isang poisoned source. Ibig sabihin, peke. It should be stricken off the record. Pero ano yun, personal opinion ko yun. It should be stricken off the record. It's not based on any, well, dahil committee naman sila, they can do it kung gusto nila. Oo. But anyway, going back, pero yung actual document, yung dokumento na pineke ni Rodante Marcoleta at ni Orly Defensor, ni Orly Gutesa at saka ni Mike Defensor, yun, hindi moot and academic yun. Bakit? Kasi merong RTC decision yun. May RTC decision yun, mga kababayan. Hindi mo basta-basta pwedeng yun, i-disregard. Actually, nakasulat pa nga sa decision ng korte, mga kababayan, kung itong dokumento na to ay gagamitin bilang isang ebidensya or gagamitin sa kahit anong forma, sa kahit anong forum, magiging liable yung gagamit. Ibig sabihin, makakasuhan yung gagamit. Hindi moot and academic yun. For the purposes of the Senate lang. Hindi na siya kailangan for the purposes of the Senate. Pero, pag yung testimonya na yun, ang gagamitin, pang kaso, sa DOJ, halimbawa, gusto nilang kasuhan si Martin Romualdez, si Congressman Martin Romualdez, gusto nilang kasuhan, gagamitin lang yung testimonya na yun, hindi admissible yun. Hindi tatanggapin ng prosecutor yun. Bakit? May desisyon ng RTC. Baka sabihin pa ng DOJ, oli ka dito, kakasuhan kita. Kakasuhan kita kasi sabi ng Manila RTC, yung mga gagamit ito, dapat imbestigahan eh. Diba? So, weird. It's weird na nagsasalita ng ganito ngayon si Marcoleta. Bukod dito, sinagot ni Ani Gutesa ang lahat ng mga tanong sa kanya ng komite. Ngunit ayon kay Marcoleta, hindi naging sapat ang ginawa kay Gutesa. Talagang pinagsikapan nila sa magitan ng pag-disown nung notary public ng kanyang alleged signature.
Kasabay ng plenary debates para sa proposed 2026 budget ng Judiciary, kinuwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta ang proseso ng pagnonotaryo. Hindi po ba kalakaran na yung mga nagpapanotaryo, ibibigay lang po yung dokumentong gusto nilang ipanotaryo sa opisina ng kanilang pinuntahan at kung magkano man ang bayad na hihingin sa kanila, magbabayad po. At kukunin na nila yung notaryo o yung dokumentong pinanotaryo. Sumang-ayon naman sa prosesong ito si Senador Francis Pangilinan. Aniya, kailangan ang personal na appearance ng nagpapanotaryo. Totoo naman. Hindi Tama yun. Tama yung sinabi ni Kiko Pangilinan na yun. Sa punto na yun, tama rin si Marcoleta. Pero, ba't ngayon ka lang nagre-reklamo kung kailan sumabog sa pagmumukha mo yung peking notaryo? Ilang taon na siyang abogado? Etong si ilang taon ng abogado to si Marcoleta? Tagal na yan eh. Ang tagal na yan eh. So, kung talagang issue na yan, kung talagang may paninindigan siya na tama, na dapat hindi ganun ang pagnonotaryo, dapat ang pagnonotaryo ay personal. O in person, dapat ang pagnonotaryo, which is true, tama naman yun. Eh, bakit ngayon lang siya nagsalita? Kung kailan merong sumabog sa pagmumukha niya na peking notaryo. And mga babayan, bakit kasi hindi kayo nag-check ng notaryo? Sila yung nag-utos na magpanotaryo, itong si Orly Gutesa. I mean, mga babayan common sense lang common sense. Sila yung nagsabi na dapat ipanotaryo. Si Marcoleta mismo nagsabi, panotaryo mo na yan, tapos etc. etc. Ba't hindi na lang kayo yung nag-provide ng notary? May nag-notarize naman sa Senate eh. Alam niyo kung by the way, congratulations mga kababayan, panalo ang bansang Pilipinas today, convicted si Alice Go. Convicted ng limang trafficking. Diba? Talo na naman si Topacio. Ay, iba pala yung abogado ni Alice Go. Iba pala yung abogado ni Alice Go, si pala yung kay Topacio, yung isa, yung cute daw. Okay. But anyway, di ba? Katangahan nila yun eh. Kayo yung nag-utos na magpanotaryo. Ngayon, itong tao pumunta sa notaryo. Eh, paano na peke? Ibig sabihin, yung tao nyo pumunta sa isang pekeng notaryo. Di ba? Ang malapit kasi dyan, mga kababayan, may desisyon na yung RTC. Nagsalita na ang korte. Ang gustong palabasin nito ni Marcoleta, sinabi din niya to sa INC rally ng isang beses. Ang gusto niyang palabasin, mali ang desisyon ng RTC. Eh wait lang, o di ikaw magdala sa Korte Suprema. 'Di ba? Dali mo sa Korte Suprema. Mag-file siyang kaso. Tulungan niya si Gutesa. Ang problema nga si Gutesa hanggang ngayon hindi nagpapakita. Kaya hindi sila makapagkaso. Kasi hindi nagpapaita si Gutesa. Kaya hindi sila makapag-file ng kaso kasi wala silang standing. Wala silang legal standing para mag-file ng kaso. Sino sila? Kapamilya ba sila ni Gutesa? So, nasa Taal Lake na si Gutesa. But anyway, yun na nga. Ngayon Ngayon sinasabi niya biktima daw ng notarization issue itong si Gutesa. Hindi lang yan, actually meron pa po mga ibang naninira doon sa notaryo, kaya Attorney Pechi Espera. Ito pa yung isa, si Mike Defensor. Ito sabi niya. Yung mahalaga yung testimony niya, i-deconstruct. Once lang siya dumalo di ba? So mahalaga na yung kanyang testimony ay dumaan sa due diligence at sa scrutiny. No? Dahil for now, yung isa kasi kaya na ma-maximize yung usapin ng notary public dahil hindi nga siya nakita na. Dapat sasagot siya dyan di ba? Dapat magsasampat na ng kaso. Dahil batay sa kanyang testimony, meron nangyaring krimen. So, yun yung mahalaga Correct. May krimen na kasi silang ginawa. Nameke sila ng pirma ng notaryo. May krimen silang ginawa bigla siya nawala. Tapos kaya maraming pumapasok na mga suspicions, no? Dahil whether whether sinasabi do immaterial yung usapin ng notary public, the fact remains na pag nag-falsify ka ng document, kung sakaling nag-falsify siya,
Pwede kang, di ba kasi yan, alam niyo, abogado kayo, Pong, di ba? So kung totoo na mapapatunayan na falsified, kung totoo based sa investigasyon ng signature ng NBI, whether sa tingin nyo ay immaterial yun, that will be falsification. So yung kanyang buong testimony, baka tamaan. Sabi ko, baka, no? That's the point. Well, kasi unang-una sa lahat, kanina nga, yung tanong mo sabi mo, di ba? Bakit niya i-falsify yung document niya na pwede naman niyang i-dig na notaryo? So, yun lang gusto kong ilinaw. Kasi, yung substance na sinabi niya, Mga kababayan, it does not matter. The fact is, nagpanotaryo siya na peke. It does not matter kung totoo yung sinabi niya sa papeles or hindi. The fact of the matter is, peke yung pirma ng notaryo. As determined and as wisely disposed by the Honorable Judge of the Manila RTC. It doesn't matter. Kasi ang gusto nilang tingnan natin lahat ng taong bayan, mga kababayan, ang gusto nilang tingnan natin yung laman. No! Wag muna natin puntahan yung laman kasi yung laman questionable dahil peke kayo notaryo nyo eh. Di ba? Peke yung notaryo nyo eh. Yun yung sinasabi naman ng natin na kumukontra sa kanila. Kung doon pa lang sa notaryo, pineke nyo na, how much more yung content? Hindi nga nag-jive yung kwento ni Gutesa tsaka ni Zaldico eh. Sasabihin nila nag-jive kasi nag-jive lang sa maleta, na-mention yung maleta. Tapos may picture ng maleta. Eh yung dates ng delivery nga, hindi pare-pareho. Diyos ko, kalokohan talaga. Anyway, tuloy natin. klaro naman yun sa Senado. Ngayon, yung pag-imbestiga ng falsification document, 1,000% welcome na welcome ako dyan dahil ang paniwala ko, pinresyo ng notaryo para sabihin yun, para i-discredit si Sergeant Gutesa. Huwag na tayo maglukuhan. May mga nag-ooperate dyan para talagang tirahin nila si Gutesa. Pero makikita nila in the end, at maganda nga yung imbestigahan nila, na hindi si Gutesa ang nagsisinungaling at totoo lahat yung nandun sa kanyang affidavit. Simpleng journal of entry, nandun yun yung stamp. Diba? Yung lugar na yung 24/7 at sinabi ko nga, mayroong kayong telepono dyan, i-google ninyo, makikita ninyo yung pirma doon kay Gutesa at yung pirma doon sa taong yun sa iba pang kontrata pareho. In fact, I have it with me right now. Yes. Ngayon, si Gutesa kasi, wala namang official na patawag sa kanya. Wala. Tapos na yan, naano na natin yan before. Anyway, so ito ngayon si Defensor, he doubled down on destroying the credibility of the notary public. Sinira talaga ni Defensor ang kredibilidad ng notary public. At sa pagpapaulit-ulit ni Rodante Marcoleta na tama si Gutesa, mali yung notaryo, tama si Gutesa, mali yung notaryo, napikon na yung notaryo, mga kabayan. Finally, nagsalita na ulit si Attorney Pechi kanina. Naglabas siya ng bagong statement, mga kababayan. Ano yung kanyang bagong statement? Ito. Ayan, Espera Law Office, November 20, 2025, kahapon pala. Ngayon nga, today. Anong sabi? Basahin natin per paragraph kasi maganda itong sinulat niya. With utmost respect to the judicial, executive, and legislative branches of government and in full submission to all lawful processes, I issue this statement to address the deeply alarming events involving 2 falsified documents attributed to me and presented before the Senate Blue Ribbon Committee on separate occasions. Dalawa pala? Akala ko isa lang eh. So dalawang dokumento pala. Out of respect for due process, I initially chose silence both to protect my identity and peace of mind and in the belief that my prompt and appropriate actions would in time allow the truth to prevail. This restraint was guided as well by the fact that the affiant in the first falsified affidavit, Mr. Orly Gutesa, remains missing and unavailable to clarify the circumstances surrounding the document attributed to him. In the absence of his verified testimony, all surrounding narratives remain hearsay. However, with the subsequent presentation of yet another falsified document,
this time bearing a different affiant and introduced during a separate Senate Blue Ribbon Committee hearing, and in view of recent developments where my name has been unlawfully dragged across social platforms and public forums, it has now become imperative for me to speak. O, lampasan na natin to. Ito kanyang official statement. First official statement, ha. From the moment the first falsified document appeared online, I reacted with rightful indignation. Oh, galit na galit, mga babae. Galit na galit daw siya. And immediately reported the incident, seeking a formal investigation from the Office of the Executive Judge of Manila, the authority vested with jurisdiction over my notarial practice. I submitted myself fully to judicial scrutiny, guided by my duty to uphold the rule of law, protect legal processes, and safeguard the integrity of my profession. In the course of the investigation, eto na. Ito yung sinasabi ni Mike Defensor na pinressure daw yung abogado. Oh. In the course of the investigation, during which Mr. Gutesa failed to appear despite proper notice, I produced all documents necessary for verification, including my notarial books, seal, specimen signatures, and monthly notarial reports that I consistently and faithfully submit to the Office of the Clerk of Court of Manila. Yan. Sinabi ko na sa inyo yan, mga kababayan, di ba? Noong una pa lang sumabog tong issue na to, sinabi ko na po sa inyong lahat. Pag dumating na ho yan sa korte, hindi lang ho yung dokumento ang titignan. Titignan lahat ng meron siya tungkol dun sa dokumento na yun. Ito na nga yun. Yung notarial books, yung seal, syempre specimen signature, meron siya, at saka yung notarial reports niya. Ito yung gustong kunin ni Rodante Marcoleta mula dun sa RTC. Ang sabi niya, bigyan daw siya ng kopya. Sira ulo, di ba? Sira ulo, di ba? Gusto niyang gumawa ng kanyang sariling naratibo, etong si Rodante Marcoleta. Kaya siya, pumunta mismo siya dun sa court. Pumunta mismo siya. Pinuntahan niya yung court face to face. Humingi siya ng kopya ng lahat ng yan. Buti na lang, tinanggihan siya ng court. Ang sabi, sir, punta ho kayong Supreme Court, doon ho kayo mag-request. Di ba mga kababayan, kapag nagpapanotaryo tayo, triplicate yan. 4 na nga actually. 4 na kopya. Kasi yung isa itatago yun ng notaryo, ilalagay niya yun dyan sa kanya notarial book. But anyway, tuloy natin. So dapat mga kababayan, yung dokumento ni Orly Gutesa lumabas doon sa notarial books ng abogado. Okay, game. Tuloy natin. After a comprehensive inquiry, it has been conclusively established, kasi may desisyon na hong RTC, by the RTC of Manila that the affidavit attributed to Orly Gutesa, where I falsely made to appear as the notary public, is falsified. Ano daw po ang sinabi ng korte? Let it be underscored that the document in question is a total fabrication. The signature attributed to me is not mine. Ano pa? The purported affidavit of Gutesa's document number, page number, and book number do not exist in my notarial records. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Kapag ito, wala dun sa kanyang libro, olats. Talo talaga. Talo talaga. Matik. Even the document stamp, its size, features, and professional and personal data appearing therein are entirely fabricated. And to make matters even more glaring, the notarial office attributed to my law practice during the Senate Blue Ribbon Committee is not my office and has never been my office. Atay! Atay! Yung opisina daw na pinakita nila, hindi daw yun yung opisina niya. Mga kababayan, si Marcoleta, kumpirmadong sinungaling. Sinungaling siya ever, promise. Oo. Nagsinungaling siya sa kanyang sose, nagsinungaling din siya tungkol dito sa notaryo. Simpleng address na lang, hindi niya pa tinama. Address na nga lang eh. Address na lang, guys. Address na lang. Hindi pa tinama. More gravely, a second falsified document, this time purportedly executed by an officer of TIEZA,
was later presented before the same Senate committee during a subsequent hearing again by the same individual who is regarded as one of the pillars of the Senate. Hindi siya pillar of the Senate. Si Marcoleta, hindi siya pillar. Isa ho siyang pusali. The repeated insertion of falsified documents and the unfounded allegations directed at me serve no legislative purpose, offer no value to the inquiry into flood control issues, and instead undermine the dignity of the proceedings. These acts divert the committee from its true mandate and erode public trust in the very processes meant to uphold transparency and accountability. I also must emphasize this fundamental point to the public. No legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Any claim suggesting that my notarial office or any other notarial office was operating 24/7 is itself a significant and unmistakable red flag of falsification. The suggestion alone is contrary to the rules governing notarial practice and inconsistent with legal ethics. This alone should alert any reasonable observer and possible clients that something is gravely amiss. Okay. Lampasan na natin to. Ay, shucks. Lampasan na natin to. Dito tayo sa pinakamagandang part. Diretso na tayo sa sa exciting part. Sabi niya, finally, I assure the public I will pursue all appropriate legal remedies and processes available under our laws. My commitment is resolute, not only to defend my name, but to protect the integrity of the notarial practice and ensure accountability for the repeated improper use of falsified documents in official proceedings. I stand firm, I stand truthful, and I stand committed to my oath, to the rule of law, and to the protection of the institutions that safeguard justice in our nation. Signed, Attorney Pechi Rose Espera. Alam niyo mga kababayan, tama lang yan. Alam niyo kung nakikinig sa atin si Attorney Espera. Attorney, baka gusto niya rin isabay ang disbarment. Pa-disbar niyo yung dalawang yan. Not for anything else, but you know, kasi they're a disgrace to the legal profession, mga kababayan. Ako, as an aspiring lawyer, mga kababayan, di ba, parang nakakabwisit at nakakadismaya na may nakikita kang katulad ni Mike Defensor, na abogado rin. May nakikita kang katulad ni Rodante Marcoleta, na abogado rin. May nakikita kang katulad ni Harry Roque, na abogado rin. May nakikita kang katulad ni Sal Panelo, na abogado rin. May nakikita kang katulad ni Vic Rodriguez, na abogado rin. May nakikita kang katulad ni Jimmy Bondok, na abogado rin, bagong abogado. Di ba? May katulad ni Attorney Trixie, na, di ba? Ni Trixie, na abogado rin. Tapos sila pa yung nagkakalat ng kapikayan. Di ba parang, yan, si Topacio, si Sara Duterte, hanggang ngayon hindi pa, 2 kaso ng disbarment ang nakasalang sa kanya, hanggang ngayon hindi gumagalaw. Anak ka natin taklong. Si Torion din. Di ba? Ayan, si Digong, inawardan pa ng IBP, anak ka natin taklong. Si Guanzon, isa pa yan, yung kanilang kluban na yan. They're an insult to everything good about being a lawyer. Totoo. No joke. Walang ginawa kundi mag-fake news eh. Di ba? Walang ginawa kundi mag-imbento ng kwento. They're using their legal expertise para linlangin ang taong bayan. Di ba? What the hell? Di ba? What the hell? Kung nakakarating lang kay Atty. Espera yung ating video, pa-disbar nyo na ho yung dalawa, ma'am. Pa-disbar nyo na ho.